Sinalubong ng hiyawan at palakpakan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagharap sa mga overseas Filipino worker nitong nagdaang linggo para sa isang Thanksgiving event ng kanilang partido. Bukod sa dating Pangulo, tangay niya rin sa Hong Kong si Vice President Sara at ilang mga key members ng PDP laban na sina re-electionist Bongo at Senator Robin Padilla. Ginulat man ang marami sa kanyang biglaang pag-alis nitong Biyernes batay sa source ng politiko. Nakatakdang umuwi ang dating Pangulo ngayong Marso 11. Nagliyab kasi ang spekulasyong lumipad pa Hong Kong si Digong para takasan umano ang nakahanda ng arrest warrant ng International Criminal Court. Hindi naman nakaligtas sa kanyang tenga ang mga balita at ginamit ang kanyang speech sa nasabing event para depensahan ang kanyang kontrobersyal na war on drugs. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Assuming na totoo. Totoo talaga yan naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Humirit pa si Digong sa kanyang mga supporter sa gitna ng umuugong na balita na magtulong-tulong na lang daw na patayuan siya ng monumento katabi ng pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. In the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Mistulang sinopla naman ni Palace Press Officer Claire Castro ang umano'y biro ni Digong na pagle-level ng sarili kay Rizal. Aniya taong bayan umano ang dapat magsabi kung isa nga bang bayani ang tao o hindi. Ang pagdideklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. Hindi rin swak kay Castro ang umano'y paghuhugas kamay ng dating Pangulo pagdating sa sinasabing madugong war on drugs campaign nito sa kanyang dating administrasyon. Marami na po tayo nadinig. Siya mismo po ang umamin sa hearing sa Quadcom at saka sa Senado. Marami siyang inamin. Unang-una, sinabi niya na he encouraged, diba? He ordered the police officers to encourage the suspect to fight. For what? Anong purpose nun? Ang sabi niya, inamin niya, para magamit din yung depensa. Because kapag lumaban ang isang suspect, maaari itong masabing self-defense on the part of the police officers. At ang sabi niya, bakit daw ginawa yun? Para mabilis masulba or marisolba ang problema. Mabawasan agad ang problema, hindi ganun pamamaraan. Hindi pa ba yun kasalanan? Maybe sa mga taong hindi na biktima ng EJK at bloody tokhang, maaaring nagpupunyagi at umapalakpak. Pero paano naman po yung mga namatayan at yung pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa walang due process na ibinigay sa kanila? Nagsalita rin si Presidential Spokesperson Harry Roque patungkol sa posible umanong pag-aresto ng ICC kay Digong at nilinaw na wala umanong red notice para sa dating Pangulo base sa kanyang pag-check sa database ng Interpol. Dagdag pa niya kung mayroon man, hindi ito isang international warrant of arrest at batas pa rin umano ng Pilipinas ang magiging basihan kung susundin ang red notice na ihahain. Ako, si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko.